Balikan po natin ang balita tungkol dito sa sunog dito sa Barangay Manresa. Sa punto ito makakasampo natin si Senior Superintendent Bobby Baruelo, ang Quezon City Fire Marshal. Magandang hapon po, sir. Good po. Apo, so ngayon ho ba may ideya na yung mga otoridad kung ano po maaaring pinagmula ng sunog? So far po, patuloy pa po yung ating ginagawang investigasyon upang malaman po natin kung saan talaga at ano ang pinagmula ng sunog na to. Sa initial na report po namin, ang sunog ay nagsimula sa ikalawang palapag ng isang 3-story residential building. Kaya lang po itong lugar nito ay lugar ng mga informal settlers. Kaya po napakabilis ng pagkalat ng apoy. At sa ngayon ho, wala pa hong impormasyon o lead yung Quezon City Fire kung ito ba dahil sa electrical o kaya gaserang napabayaan. Ano po ang teorya nyo? Sa ano po namin, di namin dinidiskwento kung ano man talaga yung pinagmulan ng sunog. At patuloy pa po yung aming investigasyon kasi po marami pong bagay na tinitingnan yung ating mga investigador. Maaari po ito sa linya ng kuryente, maaari din po itong sa napabayaang, alam mo ito, unattended na yung paninigarilyo po natin. At marami pa pong ibang bagay kasi sa gitna po nagsimula, sa second floor po nagsimula yung sunog. Opo, at sa ngayon ho, yung labi ng isang biktima na nakuha na ho ba kasi as of bandang tanghali kanina, parang nandun pa ho sa ano? May nakuha po pong isa tayong biktima, yung pong Madeline Soliman. Opo. Yung po ay tumitigil doon sa third floor ng building. At saka po yung kalulihan nating biktima na nakuha doon sa lugar ng pinagmulan mismo ng sunog. Ano po yung rekomendasyon nyo ngayong, siyempre babalikan po yung mga tao at wala namang plano for relocation sa kanila. So ano po yung magiging rekomendasyon nyo sa local government o di kaya po sa barangay para po mapangalagaan din yung sitwasyon nila? Kasi po sa ganitong mga sitwasyon, karaniwan po dyan, hindi pa po tapos yung sunog o nandun pa man yung nasusunog pa yung lugar, kaya bumabalik na po sila. Unang-una, para tingnan po kung may matitira pang mga bagay na maaari nilang pakinabangan. At karaniwan po nangyayari dyan, after mga 1 or 2 days or 3 days, patuloy naman po, magsisimula naman po nila ito yung kanilang mga sarili mga tahanan. Opo. Kaya ang problema lang po natin dyan, pag yan po ay binalik doon sa dati, yung po ang tinatawag natin risk o yung sinasabi natin, yung lugar ay nagiging isa uling fire hazard. Dahil unang-una, sabi nga natin, yung mga lugar na ganyan, wala naman yung mga zoning, and then wala rin naman tayo dyan mga firewall. So kung saan nakatayo yung dati, doon itatayo, dikit-dikit yan, maliliit ang iskinita. So lalong yung problema natin sa sunog ay laging nandun. Apo. Maraming po salamat si Senior Superintendent Bobby Baruelo ng Quezon City Fire Department.